Hi guys! Ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagtitrade ako agad ng walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 9. Let's go! So ngayon guys ay July 3, 2024, Wednesday, 12:15 ng tanghali. At as of this week, meron na akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades. At sa 6 trades, meron na tayong 1, 2, 3 winning trades. So 50-50 yung win rate natin. At meron tayong running trade ngayon. Okay, so simulan na natin yung backtesting natin, no? 1 out of 23, yung 9th pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ETC, USDT. Okay. At ilang swipes ang gagawin natin? 15 to 30 para malayo-layo. 15 swipes. Oh, konti lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. So, naka 15 swipes tayo. Hanapin lang natin yung Monday. Okay. Okay. Okay guys, so okay. Ang haba nung candle, ano? Parang downtrend, no? Pero downtrend na nga ba yan? Or baka mag-reverse, no? So, ngayon ay pwedeng bumalik ni kasi sobrang haba naman ito. Kahit papaano, sa ganitong view, naisip ko na pwedeng mag-recover yung market hanggang sa price na to, no? So, gagamit tayo ng arrow. Saan ba yung arrow? Yan, mga siguro hanggang dito lang, no? Sa price na yan. So, kung ganun, magtitingin muna tayo ng mga bullish signs. May bullish signs na ba? De-respect niya to, eh, oh. Pag-akyat ng market dito, bumaba siya ulit. Pero pinipilit niya pa rin umakyat. So, nagbi-build tayo ng upward momentum. At kung may upward momentum, edi sundin natin yung ganong bias, no? So, maglo-long tayo. It's still 1.21. Okay? Let's trade, guys. Nag-consolidate yung market sa price range na yan. Okay. So, pinilit niyang umakyat pero hanggang dito lang talaga. Malakas yung rejection sa lugar na to. Hindi magawang umakyat at nag-consolidate lang yung market tapos bigla na siyang bumagsak, no? So, malakas pa rin yung pressure ng mga nagpapabagsak ng market, no? So, nangangahulugan ba na ito'y downtrend na? Hindi pa naman agad. Bagamat may mahabang candle dito, meron bang lumaban na green candle paakyat? Wala pa. So, pwedeng magtuloy-tuloy pababa pa na nagko-consolidate yung market. Lagay lang natin sa may order block doon, 1.21. Gusto maliliit lang na ano ngayon kasi nagko-consolidate yung market, eh. Ayun, so panalo na tayo agad dyan. Tapos, nakita natin guys, nagpatuloy siya sa pagbaba hanggang dito. So, ang tanong, ire-respect niya kaya to? Kung ganito na kahaba yung candle, sa tingin ko hindi niya to ire-respect. Oo, so pwede siyang mag-push through pababa. At pwedeng napaaga lang tayo ng hinto, baka magkaroon ng green candle pataas. Pero dahil wala pa naman ako nakitang green candle,
Itira na natin muna ito. So, sa taas lang nitong candle na to yung stop loss natin, medyo dikit, no? Pwedeng tamaan yan paatras. Risky, pero gusto ko lang ngayon ng maliliit. Okay, so yun, nakita natin nagkaroon ng strong rejection dito. Ibig sabihin, itong support ay nirespect niya. So, magkakaroon tayo ng reversal hanggang saan? Pwedeng hanggang dito. Kaya kung bumalik siya sa taas, pwedeng mag-short pa rin ako. Kasi kailan ako maglulong? Pag nandito na siguro sa area na to. Pwede pa. Pag nilampasan niya tong area na to, dyan ako maglulong. Pero kung dito lang naman, lalo't di niya madalampasan tong area na to, mamamalagi yung bias ko na short pa rin. So, naka-short na tayo ngayon. 1.21 lang. Play natin. Okay, so inakit niya na ngayon itong area na to, which is the previous resistance. At kung makikita natin, nagkaroon ng strong rejection pababa. At papakinggan ko lang muna yung strong rejection na yon para mag-enter ng short position pa rin. Still same bias. Okay. So, tinamaan na yung target profit natin. Okay, that's nice. Then, nag-create na siya ng higher high dito. Na-reject niya to, no? Pero, nag-create ba ng higher high dito? Hindi naman nag-create ng higher high. Nahirapan nga siyang abutin. Umabot na ganun. Hindi niya naabot ulit to eh. Tapos, nag-create na mas mababa. So, ito ba ay nangangahulugan ng pag-up or retest? Para sa akin, pullback lang muna yan kasi wala pa namang higher high. Short term guys yung pinag-uusapan natin ha. So, pwede rin naman magtuloy-tuloy na yan kasi hinihinto lang natin eh. Hindi tayo masyado nag-aabang ng confirmation dito sa trading na ginagawa natin ngayon. Ina-analyze lang natin yung mga possibilities ng direction ng market para makita nyo, matuto tayo dun sa response natin sa bawat paggalaw at pagpitik ng market. So makikita natin nagkaroon ng higher high dito, mas mataas na siya kaysa dito. Pero still na-respect niya pa rin to. So ibig sabihin ba uptrend na? Hindi, na-respect niya pa rin eh. Kasi after niya umangat, nagkaroon ng mahabang candle na pababa. So nire-respect niya tong resistance zone na to. So for me, pwede umakyat yan, pero magkakaroon muna ng pababa. Sa tingin ko lang naman, no? Ayun. So, nagkaroon nga ng pagbaba dahil nirespect niya itong resistance zone na ito. So, ano ba ang trend ng market? Hindi natin alam. Hahanapin pa rin natin yung support levels niya. Pwedeng ito yung support level niya. Itong area na to. Kasi, pagkatapos nitong white candle na pababa, bigla nagkaroon ng dalawang green candle na mahahaba pa akyat. So, pwedeng yan yung support zone. Pwede lang naman. So, tignan natin kung yan na yung support wherein magbabounce back yung market pa akyat ulit. So, malakas yung downward momentum. Ibig sabihin, itong pag-akyat na to, pullback lang pala yan, no? So, hindi pala agad support zone yan. Nag-pullback eh. Tapos, mahabang white candle, which indicates, downtrend. So, dahil downtrend, edi mag-short position tayo. Yung stop loss ko sa taas lang nitong area na to, 1.21. Play na natin. Okay, so winning trade ulit. Okay, so nag-consolidate na yung market dito, which is normal. At hindi niya nabe-break tong area na to, bagamat nagkakaroon ng downward momentum. Pero wala pa akong nakikitang dahilan para umakyat yung market or mag-reverse. Kaya mag-short pa rin ako. Okay. So, after nito, nagkaroon ng candle, paakyat ulit na gano'n, pero may candle ulit na pababa. 1, 2, 1, 2, 3. Pwede ba natin isipin na magkakaroon ng reverse after 3? Kasi nagkaroon ng green candle dito. What if lang naman, try. Risky to kasi parang counter trend siya.
1.21. Pwedeng mapitik agad yung stop loss or pwede nga mag-reverse talaga. Tingnan natin. Ayun. So, pinitik nga agad yung stop loss natin. Hindi siya totoo. Tuloy lang natin yung downtrend, no? Liitan lang natin. Gusto ko maliliit na position size ngayon para mabilis. Pero pagka ganun, mas mabilis yung posibilidad na matamaan agad yung stop loss. Ito ba nangangahulugan na agad na reversal? Hindi pa ako agad naniniwala. Iniisip ko lang na pullback muna yan kasi hindi naman siya ganun kahahaba. Oo, pullback lang. Kailangan niya lang muna mag-charge. No? So, tignan natin kung hanggang saan yung pullback. Kung pwede pa umakyat yan. Or itutuloy niya na yung trend kasi masaya na siya sa pullback na yun. So, nag-pullback, ano nga siya, bumaba nga siya, pullback nga to, pero parang nag-consolidate na yung market dito. So, ulit, nagkakaroon na naman dito ng, asa na ba yung box? Ito, may box dito, ayan, dating ginagamit. Pwedeng itong area na to ay resistance zone yan. Okay, so kung resistance yan, bumaba siya, di ba? So, makyat, tapos nung pag-akyat dito, may mahabang candle ulit. Pwedeng resistance yun. Pwede lang naman. Or pwede ring nag-uptrend. Depende. Maraming possibility ang market. Pero ngayon, sa trading session natin, natututo tayo ng mga possibilities. Nasa sa inyo na lang, sa sarili nyong pagtitrade, kung paano nyo i-interpret yung paggalaw ng market. So, gradually, nagkaroon ng paakyat. Pero pag ganyan kabagal, hindi pa rin ako masyadong convinced na aakyat talaga yung market. Kaya mag-short pa rin ako. Hindi pa rin ako maglo-long dyan. Hanggat wala pa ako nakitang impulsive move. Impulsive move is yung mahabang candle talaga. O, nakita nyo? Ayun. So, nag-uptrend na siya. Ito na yung impulsive move na hinahanap natin. Pero bago siya umakyat, buti na lang hindi naabot yung stop loss natin na tinamaan yung target profit natin. Ayos. So, nagkaroon na ng uptrend dito. So, pwede nyo isipin na binalikan niya lang tong price na to. Kung iisipin niyo to as resistance zone, mag-aabang kayo ng mga signs na babagsak to. May mga lumahabang candle na pitik na bubaba. Pero since wala tayong hinintay ngayon, susundan ko lang yung trend, no? FOMO 1.21. Maglulong pa rin tayo. So, tignan natin. Okay. So, yun. Nireject na siya dito. Umakyat dito, pero nireject na siya dito. Na para bang ito ay resistance zone, no? Pero wala pa tayong support zone kung nasan yung bagong support zone, no? Ito kaya, tignan natin kung ito ay support zone, itong area na to. Kaya maglulong ako. Bagamat pwede itong bumaba ulit kasi nireject siya dyan eh. Okay, so bumaba nga ulit kasi nireject nga siya. So, ito na kaya yung support zone na bago. Tapos, umakyat na ulit. Nagkaroon na ulit ng long. Try lang natin. Dito lang. Lalapit ko lang yung stop loss para lumiit. Iisip ko na parang mag-consolidate yung market eh. Pero bumabagsak pa siya na parang may downtrend, no? Ito kaya, support zone na kaya to? Na para tayo nagka-counter trend na, no? Nakailang loss na tayo? 1, 2, 3. 3 loss na. Okay, so analyze muna natin konti. Pwedeng magkaroon ng no? Pwede niyang try ko lang sundan yung trend this time. Try lang naman. Pero pag umakyat yan, pwedeng support zone to. Consolidate na yung market dyan.
Okay, medyo nag-consolidate kasi nasa support zone na siya. Tapos, nagkano siya ng 1, 2, 3, 4, 5 hits. Tapos bumagsak dito. Nag-retest. Pwedeng bumalik yung market paakyat or pwedeng ituloy niya lang yung downtrend, no? Para ma-imagine nyo guys, pwedeng ganito lang yung structure ng market. Yan, pwedeng ganyan lang, 'di ba? Tapos bumagsak, pwedeng bumagsak pababa dito, no? Retest 'yon. Or pwede ring manipulation lang, babalik siya dito paakyat ulit. Dalawa ang possibilities niyan. Mamimili lang kayo sa isang possibility niya. Tapos, palagi kang ready matalo. Ganun lang yun guys, sa trading. No? Kasi 50-50 chance palagi. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Kaya sa trading, kailangan marunong ka matalo. Parang katulad ng strategy natin. Tanggap natin na matatalo talaga. Kasi ang problema sa mga baguhang trader, ayaw ng masyadong natatalo. No, pagka hindi ka natatalo, masaya syempre, pataas yung account mo. Kaya lang, kung hindi ka marunong matalo, hindi ka magiging profitable in the long run. Kaya kailangan matutunan natin kung paano matalo. So, ang nangyari guys ay umakyat siya, paakyat dito konti, binalikan niya lang yung mid price dito, tsaka siya bumaba. So, nagko-consolidate yung market. O ganun, sa mga ganong consolidation, madalas maraming naliliquidate sa ganun, no? So, ingat kayo. Katulad, balikan natin guys. So, siguro sa part na to, may mga nakaganyan. Tapos, nag-short sila sa area na to. Nagganyan sila. Yung stop loss nila, dito lang. Ayan, mga ganyan lang yung stop loss nila. Tapos, yung risk to reward ratio nila is 1:3. 1:3 risk to reward ratio. Gaganon sila. Kasi andito pa naman to. Pwede pa natin gawing 1:4. Mga ganon. Tapos, biglang pagdating dito, boom, tinamaan yung stop loss. Masakit. Okay, guys. Tapos biglang babagsak yung market, diba? Para nangaasar lang. Ganon ang mga experience ng mga na baguhan sa trader. Normal lang yun guys. It's a part of experience. At kailangan nyo ma-experience para matutunan nyo yung bawat paggalaw ng market. Again, sa trading, nag-gather lang naman tayo ng experience. This time, sinundan ko lang yung trend and panalo agad sa laban. So, Saturday ng umaga pa lang sa oras na yan. So, anong gagawin natin kasunod? Ano to? Napindot ko lang. Ano yan? Hindi ko alam. Masa na tayo? Ito pala eh. Short pa rin tayo guys. Stop loss dito lang. Hindi masyadong mahaba. Dikit lang yung mga stop loss ko ngayon. Pag dikit yung stop loss, may risk talaga na tamaan agad. So, okay lang. So, yun. Reversal na ba yan? Pwedeng retest lang yan. Tapos pwede niya tong itrato as resistance zone. So, ganun ko siya gusto isipin. So, nag-short ako bigla. Pag umakyat pa siya, pwedeng ito yung bagong resistance niya or pwedeng mag-uptrend. Ganun lang naman. So, i-identify mo lang naman kung ano yung magiging galaw ng market. So, hindi natin pinipredict yung market. Palagi lang natin siyang ina-identify. Ano yung galaw niya? Ano yung market condition? No? Tapos, tsaka tayo magre-respond mula doon. So, this time, nag-create siya ng series of higher highs. Pero, hindi ganun kalakas yung momentum paakyat. Pwedeng pinilit niya lang talagang kunin yung price na to dito sa taas. May binalikan lang dyan. Kaya hindi pa rin ako maglulong. Mag-short pa rin ako sa ganyang situation ng market. Pwedeng umakyat pa kung uptrend talaga, di ba? Magti-trend pa siya pataas na ganun. Yan, katulad yun, nag-create ng higher high pa. It depends. Tapos bumagsak ng konti.
Nag-consolidate Sunday na kasi. Nagko-consolidate na yung market. Wala nang impulsive move. Oh, Monday na. Inabot na tayo ng Monday. Okay, so nag-consolidate lang yung market sa price range na to. Isang impulsive move, then okay na. Okay, yun. Okay na. Winning trade na. Natapos na siya Monday na. Ano. Pero nag-start tayo Sunday ng alas 3 ng madaling araw. Matagal-tagal din tong trade na to. Okay guys, so balikan na natin kung nakailang trades tayo for today. Tignan natin. O, asan na yung ano? Ba't nandito? Ang layo naman nung... wala pala tayong nalagay na vertical line. Okay, lagyan natin para may sign. Okay, so nakailang trades tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. 24 trades. Naka 24 trades tayo as of this week. At ang winning trades natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naka-11 winning trades tayo. Okay, so tignan natin sa calculator. 11 divided by 24 times 100. Okay, so yung win rate natin 45%. Okay, mas lamang yung talo kaysa sa panalo. Pero meron tayong 11 winning trades, which means that's 11%, no? So kung may puhunan kayong 20,000 at meron kayong 11% consistent sa loob ng 1 week, sa loob ng 1 month, no? Basta 11% weekly, then sa loob ng 1 month, yung 20,000 mo magiging 32,000. Yung percentage yung 62. At para naman sa mga big time, kung meron kayong 1 million, okay. Yan. Meron kayong 600,000. Para sa mga may 10 million, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pag may 10 million kayo guys, sipin nyo, meron kayong 6 million a month na profit. That's good. Okay. So sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa ginawa nating trading session ngayong araw. Salamat sa time. See ya guys.